Ang dahilan kung bakit dumaragsa ang mga Amerikano sa Pilipinas na gumugulat sa buong mundo. Sinasabi na sa mga nagdaang araw, halos hindi na mahulugan ng karayom ang Ninoy Aquino International Airport sa sobrang dami ng tao sa loob ng 24 na oras. Umaabot daw sa halos 200,000 ang mga dumarating sa bansa sa isang araw at patuloy pa itong tumataas. Dahil dito, kahit pa isang taon Zaranye maghanda ng visa at plane ticket ang isang dayuhan, hindi pa rin daw ito sapat para makatiyak ng pagpasok sa Pilipinas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang babae ang nagbahagi ng paraan kung paano makapunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaan muna sa Switzerland. Sa isang iglap, lahat ay nagunahan papuntang Switzerland, ngunit ang pananatili nila roon ay para lamang sa biyahe. Ano nga ba ang dahilan kung bakit handa silang dumaan pa sa Switzerland para lamang makarating sa Pilipinas? Pakinggan natin ang kanilang kwento. Ang pangalan ko ay Isabella Reyes, pero tawagin niyo na lang akong Bella. Ako ay 29 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang executive sa isang advertising agency sa puso ng Manhattan, New York. Karaniwan na sa akin ang gumising ng alas 8 ng umaga at magtrabaho hanggang alas 10 ng gabi. Kahit Sabado at Linggo, abala ako sa mga pulong kasama ang mga kliyente at paghahanda ng mga strategic report. Nabuhay ako sa isang mundo kung saan ang resulta ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay isang pandaigdigang ahensya ng advertising. Kami ang namamahala sa brand at advertising strategy ng mga kilalang malalaking korporasyon. Bawat umaga, paggising ko, ang una kong tinitingnan ay ang mga email na dumating noong nakaraang gabi. Kahit sa subway, bukas ang laptop ko para ayusin ang mga presentasyon at kahit sa tanghalian, may mga pulong ako sa kliyente. Ganito rin ang relasyon ko sa aking mga kasamahan. Sa labas, ipinapakita namin ang pagkakaisa, ngunit sa loob, may kompetisyon kung sino ang makakapagbigay ng mas magandang resulta. Upang ma-promote, kailangan mong lampasan ang iba at minsan, ang kasamahan na itinuturing mong kaibigan ay lihim na inaagaw ang iyong mga ideya. Ngunit isang araw, bigla kong napagtanto na nabubuhay na pala ako para sa mga numero, graph at porsyento ng pagtaas ng benta. Customer satisfaction, 95%. Quarterly sales target, 120% achieved. Brand awareness increase, 15%. Tila ang mga numerong iyon na ang naging buong buhay ko. Isang Biyernes ng gabi, matapos ang isang matagumpay na malaking proyekto, nagkaroon kami ng selebrasyon kasama ang aking mga kasamahan. Binati nila ako, ngunit sa sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng kahungkagan. Ito na ba ang lahat? Tanong ko sa sarili. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko sa salamin ang isang tuyot at pagod na mukha. Hindi ako makatulog ng gabing iyon at tumingin na lamang sa labas ng bintana. Nagniningning ang mga ilaw ng Manhattan, ngunit para sa akin, ang liwanag na iyon ay malamig. Noon ko naisip na gusto kong mamuhay ng isang buhay na nakasentro sa tao, hindi sa resulta isang buhay na tunay na makatao. Mula sa sumunod na linggo, sinimulan kong obserbahan ang aking paligid. Ang mga tao sa subway, ang mga barista sa coffee shop, ang mga kasamahan sa trabaho, lahat sila ay abala, ngunit tila walang tunay na komunikasyon. Mga taong naglalakad habang nakatutok sa kanilang mga cellphone, mga kasamahan na formal lamang kung bumati. Sa malaking lungsod ng New York, bagamat magkakalapit ang mga tao sa pisikal, malayo sila sa isa't isa sa emosyonal. Kaya nagpasya ako. Maglalakbay kami kasama ang aking mga magulang. Hindi ko na matandaan kung kailan kami huling nagkaroon ng oras para sa isa't isa dahil sa pagiging abala sa buhay. At gusto kong puntahan ang isang lugar na matagal ko nang pinag-iisipan, ang Pilipinas. Ang interes ko sa Pilipinas ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Hindi dahil sa mga magagandang beach o tanawin, kundi dahil sa kulturang nakasentro sa pakikipagkapwa-tao. Minsan, isang kasamahan kong Filipino-American ang nagkwento tungkol sa mga alaala ng kanyang lola noong bata pa ito. Ang pagbabahagi ng pagkain sa mga kapitbahay, ang bayanihan kung saan ang buong komunidad ay nagtutulungan kapag may nangangailangan. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung totoo pa ba ang mga ganitong bagay. Isang linggo ng gabi, sa aming pampamilyang hapunan, maingat kong binuksan ang usapan. Ang aking ama, si Roberto, ay nasa early 60s, isang tipikal na konserbatibong tao. Nagtrabaho siya sa isang malaking engineering firm sa loob ng 40 taon at nagretiro noong nakaraang taon. Para sa kanya, pinakamahalaga ang katatagan at kaayusan, at mas gusto niya ang mga bagay na subok na kaysa sa mga bago.
Ang aking ina, si Elena, ay medyo mas bukas ang isip, ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangan sa mga bagay na hindi pamilyar. Dad, Mom, gusto niyo bang pumunta tayo sa Pilipinas ngayong summer? Biglang tumahimik ang hapagkainan. Itinigil ni Itay ang paghiwa ng steak at tumingin sa akin. Si Inay naman ay natigilan habang hawak ang kanyang tinidor. Pilipinas? Tanong ni Itay. Bakit biglang Pilipinas? Gusto ko lang pong maranasan ang ibang kultura. Lalo na ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao na gusto kong personal na maramdaman. Ibinaba ni Itay ang kanyang kubyertos at umiling. Hindi ako pupunta sa isang bansang maraming balita tungkol sa krimen at masyadong iba ang kultura nila. Hindi rin natin maintindihan ang wika. Hindi ka ba nanonood ng balita? Nag-aalala rin ang mukha ni Inay. Masyadong banyaga ang Pilipinas, Bella, at nag-aalala ako kung magugustuhan ba natin ang pagkain doon. Inaasahan ko na ang reaksyon nilang ito, pero ayokong sumuko, kaya nag-alok ako ng alternatibo. Kung ganoon, paano po kung sa Switzerland? Sabi nila ligtas at malinis doon, at hindi naman siguro gaanong naiiba ang kultura sa atin. Medyo gumaan ang mukha ni Itay. Kung Switzerland, pwede pa. Isang maunlad na bansa at maganda raw ang seguridad. Sumang-ayon din si Inay. Narinig ko ngang malinis at maayos sa Switzerland. Kung doon, sige. Sa totoo lang, para sa akin, ang Switzerland ay isang pansamantalang hantungan lamang para makarating sa Pilipinas. Ngunit ang makasama ang aking mga magulang sa isang biyahe sa labas ng Amerika ay isang malaking hakbang na. Makalipas ang 2 linggo, lumipad kami mula sa JFK International Airport patungong Zurich, isang mahabang 8 oras na biyahe. Pagdating namin sa Zurich Airport, napakaganda ng aming unang impresyon. Ang paliparan mismo ay parang isang obra maestra. Malinis at moderno ang disenyo at lahat ng mga karatula ay nasa German, English at Chinese. Ang aming unang araw sa Zurich ay puno ng pagkamangha. Ang mga tren ay dumarating sa eksaktong oras at walang makitang kahit isang basura sa mga kalye. Ang mga tao ay magagalang at perpekto ang serbisyo. Ito pala ang tinatawag na first world country, sabi ni Itay. Lahat ay sistematiko. Sa simula, humanga rin ako sa mga taong maayos na tumatawid sa malalaking kalsada. Ito ang tunay na civic consciousness, naisip ko. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula akong makaramdam na may mali. Sa ikalawang araw, habang naglalakad kami sa isang parke, umupo ako sa isang bangko at nagmasid. Maraming tao, ngunit walang sinumang nagtatangkang magtagpo ang mga mata. Bawat isa ay may sariling landas. Naaalala ko noong 3 araw nang kami ay naligaw. Hawak ko ang isang mapa at ang mga taong dumadaan ay sumusulyap lamang sa amin at nagpapatuloy sa paglakad. Kahit subukan naming humingi ng tulong, yumuyuko lamang sila at nagmamadaling lumayo. Ika-4 na araw, isang pangyayari sa isang department store ang tumatak sa akin. Hinahanap ni Inay ang banyo. Ang mga staff ay magalang na bumati at nagturo ng daan. Ngunit sa likod ng kanilang kabaitan, mayroon akong naramdamang formalidad. Para silang gumagalaw ayon sa isang manual. Parang may hindi nakikitang pader, sabi ni Inay sa lobby ng hotel. Mababait sila, pero parang kinakausap kanila mula sa likod ng isang pader. Tumpak ang kanyang sinabi. Ang mga taga-Switzerland ay magalang, ngunit mahirap malaman kung ang kanilang kabaitan ay mula sa puso o isang obligasyong panlipunan lamang. Sa ika-5 araw, tila pareho na rin ang naramdaman ni Itay. Habang naghahapunan, napabuntong hininga siya. Sa lungsod na ito, may mga tao, pero parang walang diwa ng pagpapakatao. Nabagabag ako sa sinabi niya. Isang taong hindi karaniwang nagpapahayag ng damdamin ay nagsabi ng ganoong bagay. Ika-6 na araw, lumipat kami sa Geneva, isang magandang lungsod kung saan naghahalo ang tradisyon at modernidad. Ngunit ganoon pa rin ang aming naramdaman. Ang mga turista ay kumukuha lang ng litrato at umaalis. Mahirap magkaroon ng tunay na interaksyon sa mga lokal. Pagkaraan ng 1 linggo, pakiramdam namin ay pagod na kami sa paglipat-lipat. Umaasa kaming makakita ng ibang kapaligiran, ngunit walang pinagkaiba sa Zurich. Kahit sa ilalim ng maningning na mga ilaw, tila ang bawat isa ay nakakulong sa kanilang sariling mundo. At nangyari ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Nasa tapat kami ng Geneva Central Station. May isang matandang lalaki na tila naliligaw at paikot-ikot. Maraming tao ang sumulyap lamang ngunit walang sinumang nag-alok ng tulong. Bigla, isang lalaki ang lumapit, inalalayan ang matanda at itinuro ang daan. Isang malinis at maayos na lalaki na mukhang nasa late 20s.
Ngunit ang kanyang mga mata ay iba, mainit at tapat ang tingin nito. Bigla na lang, kinausap ko ang estranghero. "Excuse me, Pilipino ka ba?" Hindi ko alam kung bakit ko iyon naitanong. Isang kutob lang, ngumiti siya at tumango. "Opo, paano niyo po nalaman?" "Ewan ko, parang may kakaiba lang sa'yo." Nagpakilala siya bilang si Miguel, isang nurse na nasa Switzerland para sa isang specialization program. Nag-usap kami sa isang coffee shop malapit sa istasyon. "Sa totoo lang, gusto naming pumunta sa Pilipinas," sabi ko. "Pero napakamahal ng mga flight." Tahimik na sinabi ni Miguel, "Kung sa Cebu po kayo bababa, baka makakita kayo ng mas murang flight. Mas mura po iyon kaysa sa Maynila." Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Para bang ang tadhana na mismo ang nagbukas ng daan. Pagbalik sa hotel, ikinuwento ko ito sa aking mga magulang. Sa una, mukha silang hindi makapaniwala, ngunit nang ikuwento ko ang aming karanasan sa Switzerland, nagbago ang kanilang reaksyon. Nagkaroon kami ng pampamilyang pagpupulong ng gabing iyon. Maingat na nagsalita si inay. "Bakit hindi natin tapusin na ang biyahe natin dito sa Switzerland?" Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ni Itay, "Siguro hindi masamang subukan ang isang lugar kung saan mararamdaman natin ang tunay na buhay." Hindi ako makapaniwala. Ang aking konserbatibong ama ay nagbago ng isip. Kinabukasan, nag-check out kami at tumungo sa airport. Habang pinagmamasdan ang mga tanawin ng Switzerland, nakaramdam ako ng panibagong pananabik. Ang isang linggo namin sa Switzerland ay nakakadismaya, ngunit nagbigay din ito sa amin ng isang mahalagang aral. Ang hinahanap ko ay hindi perpektong sistema, kundi tunay na pagpapakatao. Pagdating sa Zurich Airport, naramdaman kong sa wakas, magsisimula na ang aming tunay na paglalakbay. Ang aming destinasyon, ang Pilipinas. Pagbaba namin sa eroplano sa Mactangan, Cebu, may kakaiba kaming naramdaman sa hangin. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa mga lungsod ng Switzerland. Mas malaya ang pakiramdam at hindi gaanong seryoso ang mga mukha ng tao. Marahil dahil ito sa katangian ng isang lungsod na malapit sa dagat. Pagsakay namin ng taxi, kinausap kami agad ng driver. "Saan po tayo, ma'am, sir? First time niyo po sa Cebu?" Napakapalakaibigan niya, taliwas sa mga driver sa Switzerland na halos hindi kami kinibo. Ang tanawin sa labas ay iba rin. Sa pagitan ng mga gusali, natatanaw ang dagat. Pagdating sa Cebu, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sabay-sabay kaming tumawa. Ang bigat na aming naramdaman sa loob ng isang linggo sa Switzerland ay tila tinangay ng hangin dagat. Biglang nagsalita si Itay. "Sana ito na ang simula ng ating tunay na paglalakbay." Napakagulat nito. Ang aking ama na laging planado ang lahat ay nagsabi ng isang bagay na napaka-spontaneous. Huminga naman ng malalim si inay habang nakatingin sa dagat. "Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib," sabi niya. Habang nakapila kami sa domestic terminal para bumili ng tiket papuntang Maynila, may biglang tumawag sa pangalan ko mula sa likod. Paglingon ko, si Miguel pala, ang nurse na nakilala namin sa Geneva. "Ma'am Bella, nakadating po pala kayo." Gulat na gulat ako. Anong klaseng pagkakataon ito? Pauwi na pala si Miguel sa Pilipinas para sa isang bakasyon matapos ang kanyang training. Pagkatapos naming maghiwalay, plano rin pala niyang dumaan ng Cebu bago tumuloy sa Maynila. Nang makita naming muli si Miguel, gumaan ang aming pakiramdam. Siya ang tanging tunay na tao na nakilala namin sa Switzerland. Ipinakilala ko siya sa aking mga magulang at natuwa sila, lalo na si Itay, na naging interesado kay Miguel. Habang naghihintay sa departure lounge, ikinuwento sa amin ni Miguel ang tungkol sa Pilipinas, ang BGC sa Taguig, ang mga lumang simbahan sa Intramuros, ang magagandang tanawin sa Palawan. Habang nakikinig, lalo akong nasasabik. Ngunit kasabay nito, mayroon pa ring kaunting pag-aalinlangan. Ito na nga ba talaga ang lugar na hinahanap ko? 3:00 ng hapon, oras na para sumakay sa eroplano papuntang Maynila. Mas malaki at moderno ang eroplano kaysa sa inaasahan ko. Magagalang ang mga flight attendant, ngunit nasanay na kami sa formalidad kaya hindi na ito naging espesyal. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang tanawin ng Cebu. Naramdaman kong nagsisimula na talaga ang isang bagong paglalakbay. Katabi namin si Miguel sa upuan. Natural siyang kumilos at makipag-usap malayo sa mga taong nakita namin sa Switzerland. Mas relax at malaya. "Mga 1 oras at kalahati lang po ang biyahe," sabi ni Miguel. "Sapat na para ihanda nyo ang inyong mga sarili." Habang papunta sa Maynila, nagsimula kaming mangarap ng ibang mundo sa kabila ng mga ulap. Si Itay, hindi tulad ng dati,
ay tahimik na nakatingin sa labas at malalim ang iniisip. Si inay naman ay masayang kumukuha ng mga litrato. Ako naman, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay napanatag ang kalooban. Pagkaraan ng isang oras, maingat na nagsalita si Miguel. Huwag po sana kayong masyadong umasa sa Pilipinas. Hindi po ito perpektong bansa. Isang tapat na salita. Hindi ito pang turista, kundi isang tunay na paglalarawan. Pero mayroon po kaming pakikipagkapwa-tao. Iyon po siguro ang pinakamalaking yaman namin. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi rin perpekto ang Amerika. Masyadong malakas ang individualismo kaya minsan nakakaramdam ka ng kalungkutan. Ngunit ang hinahanap ko sa Pilipinas ay ang puso at pagmamalasakit na iyon. Tahimik akong tiningnan ni Miguel. Sa kanyang mga mata, mayroong pag-unawa na kahit magkaiba kami, kaya naming magkaintindihan. Kahit ngayon lang kami nagkita, parang matagal na kaming magkaibigan. Lumapag ang eroplano sa Naya at nagsimula na ang aming mga araw sa Maynila. Si Miguel ang naghatid sa amin sa hotel at nag-alok pa na maging tour guide namin sa loob ng ilang araw. Kung hindi dahil sa kanyang kabaitan, marahil ay naging ibang-iba ang aming paglalakbay. Habang papalubog ang araw, lumabas ako sa balkonahe. Kulay kahel ang kalangitan. Napakaganda ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Matagal na panahon na mula noong huli kong nasaksihan ng ganitong tanawin kasama ang aking pamilya. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa mga lugar sa Pilipinas kung saan maganda ang sunset. Habang nakikinig, nagsimula akong magplano ng aming biyahe. Subukan niyo pong manatili ng ilang araw sa Maynila, mungkahi ni Miguel. Maganda rin po sa probinsya, pero may kakaibang alindog ang Maynila. Naging interesado si Itay. Ligtas ba sa Maynila? Isa po ito sa mga pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar tulad ng BGC at Makati. Maraming tao kahit gabi, kaya mas ligtas. Nagtanong din si Inay, paano ang wika? Marami pong dayuhang turista sa Maynila, maraming English signs at ang mga kabataan ay marunong mag-Ingles. Habang nag-uusap, unti-unting nawala ang aming mga pangamba. Ang mga paliwanag ni Miguel ay balanse hindi puro papuri, kaya lalo kaming nagtiwala. Alas 9 ng gabi, mula sa bintana ng hotel, natanaw namin ang mga ilaw ng lungsod, ang skyline ng Maynila. Mas maningning at maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Ang mga nagtataasang gusali ay parang isang kahon ng alahas. Wow, ang ganda! Bulalas ni Inay. Tumango si Itay. Iba ang alindog nito kumpara sa mga lungsod sa Switzerland. Pagdating sa hotel at pag-check-in, nagulat kami. Sa Switzerland, kailangan naming ipakita ang aming mga pasaporte at punan ang maraming papeles. Dito, phone number lang ang kinuha at mabilis ang proseso. Mabait din ang staff sa reception at detalyadong ipinaliwanag ang mga impormasyon tungkol sa turismo. Nang lumabas kami para maglakad, lalo kaming namangha sa gabi ng Maynila, lampas alas 11 na ng gabi pero marami pa ring tao sa kalye. Nakakita kami ng mga babaeng nag-iisa na naglalakad, isang bagay na mapanganib gawin sa New York. Dito, mukhang napakaligtas. Pumasok kami sa isang convenience store at lalo kaming nagtaka. Nang makita ng tindero na mga dayuhan kami, binati niya kami sa Ingles at ipinaliwanag ng mabuti ang tungkol sa mga produkto. Bukod sa 20 oras na operasyon, ang natural na pakikitungo ng staff ang pinakatumatak sa amin. Pabalik sa hotel, bumulong si Itay. Hay, ibang-iba ito sa Switzerland at Amerika. At totoo nga, hindi ito kasing sistematiko ng Switzerland, pero mas makatao. Kasing liberal ng Amerika, ngunit mas mainit ang pakiramdam. Para itong pinagsamang magagandang katangian ng dalawang bansa. Kinabukasan, inalok kami ni Miguel na itur sa Maynila. Plano sana naming mag-ikot ng kami lang, ngunit iginiit niyang maranasan muna namin ang Maynila. Maganda sa probinsya, pero para makita ang tunay na Pilipinas, kailangan niyong makita ang Maynila. Habang nasa sasakyan, nakita namin ang umaga sa Maynila. Ang mga taong papasok sa trabaho ay ibang-iba sa Switzerland, mas masigla at malaya. Sa MRT, nakikita namin ang mga taong natural na nag-uusap at nagtatawanan. Tinanong ko si Miguel, ganito ba palagi sa Maynila? Ngumiti siya. Mas matindi pa po sa Maynila. Masyadong abala, pero kasabay nito, isang lungsod na puno ng puso. Naramdaman ko ang pagkasabik at kaunting kaba. Ngunit dahil napakaganda ng aming unang impresyon, mas nangingibabaw ang pananabik. Habang pinagmamasdan ang mga tanawin sa labas ng bintana, handa na ang aming pamilya na tunay na maranasan ang Pilipinas. Ang bigat at lamig na naramdaman namin sa Switzerland ay nawala na.
at napalitan ng bagong sigla. Naisip ko, ngayon, nagsimula na ang tunay na paglalakbay. Pagdating ng tren sa isang istasyon sa Maynila, halos mapigil ang aking hininga. Ang enerhiya na sumalubong sa amin pagbaba ay ibang-iba sa New York o Zurich. Napakaraming tao, ngunit may mainit na hangin na bumabalot sa paligid. Para bang buhay na buhay ang buong lungsod. Ang istasyon mismo ay kahanga-hanga. Malaki, moderno, at malinis ang disenyo. Ang mga karatula ay nasa Filipino, English, Chinese, at Korean, at kumpleto sa mga Tourist Information Center at iba pang pasilidad. Kasing sistematiko ng istasyon sa Switzerland, ngunit mayroon itong pusong Pilipino. Dinala kami ni Miguel sa MRT. Ang unang impresyon ko ay nakakagulat. Ang mapa ng mga ruta ay mas komplikado pa kaysa sa subway ng New York. Ngunit ang nakakamangha, malinis, at moderno ang bawat istasyon. Habang naghihintay, pinagmasdan ko ang mga tao sa platform. Hindi sila tahimik tulad ng sa Switzerland. May mga magkakaibigang nagtatawanan, mga taong may kausap sa telepono, at kahit mga estranghero na natural na nag-uusap. Pagdating ng tren, lalo akong nagulat. Napakalinis at moderno ng bagon. Malamig ang aircon at komportable ang mga upuan. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang kilos ng mga tao. Nang may sumakay na isang lola, isang binatilyo ang agad na tumayo at nag-alok ng kanyang upuan. Nagpasalamat ang lola at ngumiti ang binata. Ang ganitong eksena ay napaka-natural. Mayroon ding respeto sa Switzerland, ngunit dito, ramdam mo ang tunay na pagmamalasakit. Pagbaba namin sa Ayala Station, nagsimula naming makita ang tunay na mukha ng Makati. Ang mga kalye ay komplikado at puno ng tao, ngunit hindi ito malamig tulad ng mga lungsod sa Switzerland. Ang mga sales staff ay lumalabas ng tindahan para salubungin ang mga customer, at may masasarap na amoy mula sa mga food stall. Habang naglalakad, ang pinakagulat ko ay hindi naging malaking problema ang wika. Karamihan sa mga staff sa tindahan ay nakakaintindi ng basic English at may ilan pa na matatas magpaliwanag tungkol sa mga produkto. Isang karanasan sa isang tindahan ng skincare ang hindi ko malilimutan. Nang magpakita ng interes si inay sa isang produkto, detalyadong ipinaliwanag ng sales lady sa Ingles. Hindi lang niya ipinaliwanag ang produkto, kundi tiningnan pa niya ang skin type ni inay at nagrekomenda ng mas bagay sa kanya para siyang isang matagal ng kaibigan. Oras na ng hapunan at dinala kami ni Miguel sa isang restaurant na kanyang inirekomenda. Isang tradisyonal na kainan malapit sa isang tahimik na kalye at mula sa labas pa lang ramdam na ang kulturang Pilipino. Pagpasok namin, masaya kaming binati ng may-ari. Hindi kami tinuring na espesyal dahil dayuhan kami, pero hindi rin kami binaliwala isang natural na pagtanggap. Nang tingnan namin ang menu, napakaraming pagpipilian. Ipinaliwanag ni Miguel ang bawat isa, at marami pala sa mga pagkain ay hindi gaanong maanghang, taliwas sa inaakala ng aking mga magulang. Nang dumating ang pagkain, lalo kaming namangha. Sunod-sunod ang pagdating ng mga putaheng hindi namin in-order, mga pampagana, ensalada at atsara. Ipinaliwanag ni Miguel na ito ang kultura ng libreng patikim o side dish sa Pilipinas. Isang bagay na hindi maiisip sa Amerika. At ang lasa, napakasarap, sariwa ang sinigang, malutong ang lechon kawali, at ang sabaw ng bulalo ay paborito ni inay. Si Itay, na maingat sa simula, ay napakain ng marami at nasabi pang, ang sarap pala. Sa gitna ng pagkain, maingat kong sinabi sa aking mga magulang, gusto kong manirahan dito. Sa una, mukha silang nagulat, ngunit si Itay ay tahimik lang na tumingin sa akin. Tinanong ni inay kung seryoso ako, ngunit hindi na siya tumutol tulad ng dati. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami ulit. Ang gabi sa Maynila ay may ibang alindog. Maningning ang mga neon sign, ngunit hindi ito malamig. Ang amoy ng pagkain mula sa mga karinderya, ang tawanan ng mga tao, ang musikang maririnig sa iba't ibang sulok, lahat ay buhay na buhay. Nakapagtataka na kahit lampas alas, 10 na ng gabi, bukas pa rin ang mga bookstore. Pumasok kami sa isang malaking bookstore at marami pa ring nagbabasa. Maraming 24 oras na establisimento at ang tren ay umaandar hanggang hating gabi. Pabalik sa hotel, sinabi ni inay. Hindi natutulog ang lungsod pero hindi mukhang pagod ang mga tao, kabaligtaran ng Amerika. At totoo nga, ang New York ay isang lungsod na gising din hanggang gabi, ngunit madalas, mukhang pagod at stressed ang mga tao. Sa Maynila kahit abala, tila puno sila ng enerhiya. Sa ikalawang araw, dinala kami ni Miguel sa Manila Bay.
Pagdating namin doon, hindi namin napigilang mamangha. Sa gitna ng isang abalang lungsod, mayroong ganito kalawak at kagandang tanawin. Puno ang baybayin ng mga nagbibisikleta, nagjo-jogging, at mga pamilyang nagpipiknik. Ang kultura ng pagkain sa tabi ng dagat ay nakakatuwa. Maraming nag-e-enjoy ng kanilang pagkain habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ayon kay Miguel, karaniwan itong ginagawa sa mga espesyal na okasyon. Sumubok din kami ng mga street food habang pinagmamasdan ng Maynila. Hindi lang masarap ang pagkain, kundi ang kultura mismo ay bago para sa amin. Ang ideya ng pagkain sa labas, sa isang napaka-relax na kapaligiran, ay hindi karaniwan sa Amerika. Ang gabi sa Manila Bay ay napakaganda. Ang mga ilaw mula sa MOA ay, mga gusali, at mga tulay, ang ganda ng pagsasama ng modernong syudad at kalikasan. Mas mabilis pa sa New York, pero mas mainit, sabi ni Itay. Isang perpektong paglalarawan. Ang Maynila ay kasing bilis at dinamiko ng New York, ngunit mas malapit ang mga tao sa isa't isa. Sa ikatlong araw, inimbitahan kami ni Miguel sa kanilang bahay sa Antipolo. Isang tradisyonal na bahay daw iyon. Sa una ay nahihiya kami, ngunit sinabi ni Miguel na nakausap na niya ang kanyang mga magulang at gusto raw talaga nila kaming makilala. Ang Antipolo mismo ay napakaganda. Mga tradisyonal na bahay na napapanatiling maayos, ngunit tunay na tinitirhan ng mga tao. Isang lugar na parehong tourist spot at isang komunidad. Pagdating namin sa bahay ni Miguel, naghihintay ang kanyang mga magulang sa labas. Mukha silang nasa 50s at napakabait ng kanilang dating. Marunong silang mag-Ingles kaya madali kaming nagkaintindihan. Ang loob ng bahay ay kahanga-hanga. Napanatili ang tradisyonal na istruktura habang may mga modernong kagamitan. Ang pag-inom ng kape barako sa kanilang beranda ay isang espesyal na karanasan. Nakakamangha na sa gitna ng abalang buhay, mayroong ganitong payapang lugar. Ang mga pagkaing niluto ng ina ni Miguel ay napakasarap. Adobo, sinigang, at iba't ibang kakanin. Ramdam mo ang pagmamahal sa bawat putahe. Ang aming pag-uusap habang kumakain ay napakahalaga. Ikinuwento ng ama ni Miguel ang kanyang karanasan bilang OFW sa Amerika. Ang pakikinig sa mga kwento tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika ay nagparamdam sa amin ng historikal na koneksyon ng dalawang bansa. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang sinabi ng ina ni Miguel. Para maging pamilya, hindi mahalaga ang lahi, sabi niya sa amin. Sa sandaling iyon, tahimik na ibinaba ni Itay ang kanyang kubyertos. Kung ganitong pamilya, hindi masama, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay may malalim na kahulugan. Isang taong konserbatibo ay kinilala ang init ng isang pamilyang Pilipino. Ang oras na kasama namin ang pamilya ni Miguel ay napaka-espesyal. Kahit may hadlang sa wika, nagkaintindihan kami sa pamamagitan ng puso. Ang paggalang at pag-unawa sa kultura ng isa't isa ay natural na nangyari. Nang magpaalam kami, mahigpit kaming niyakap ng kanyang mga magulang. Nakakaantig na makita kung gaano nila kami kainit na tinanggap. Si Inay ay napaluha at si Itay ay halatang na-touch. Pabalik sa hotel, maingat kong tinanong si Itay, "Dad, okay ka lang ba talaga?" Tumingin siya sa labas ng bintana, nag-isip sandali at sumagot, "Ngayon ko lang naramdaman na mas malakas ang kapangyarihan ng mga tao kaysa sa isang bansa. Para sa akin, napakalaki ng kahulugan ng mga salitang iyon. Tinanggap na ng aking ama hindi lang ang Pilipinas, kundi ang puso ng mga Pilipino." Pagbalik sa kwarto, nag-usap ulit kami. Ang aming 3 araw sa Maynila ay positibo para sa lahat. Si Inay ay hindi matapos-tapos sa pagkukuwento tungkol sa kabaitan ng mga Pilipino at si Itay ay humanga sa pag-unlad ng bansa. Muli kong sinabi ang aking kagustuhang manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, seryoso na silang nakinig. Hindi man sila 100% sang-ayon, sinubukan nilang unawain ang aking nararamdaman. Bago matulog, pinagmasdan ko ang skyline ng Maynila. Hindi mabilang na mga ilaw ang nagniningning at marami pa ring tao sa mga kalye. Ang enerhiya at sigla ng lungsod na ito at higit sa lahat, ang init ng mga tao ang bumihag sa akin. At sa ganitong paraan, sinimulan naming tanggapin sa aming mga puso ang Pilipinas. Ibang-iba ito sa aming orihinal na plano, ngunit naging mas makabuluhan ang aming paglalakbay. Pakiramdam ko, ngayon pa lang magsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran. Huling gabi na namin sa Pilipinas. Hindi ko akalain na ganito kabilis lilipas ang 1 linggo. Dinala kami ni Miguel sa isang rooftop bar sa BGC at ang tanawin ng Maynila ay tila isang magandang paalam. Ang Maynila na tanaw mula sa itaas ay ibang-iba sa lungsod na una naming nakita. 1 linggo na ang nakalipas,
isa lamang itong banyagang metropolis. Ngayon, mayroon na itong pamilyar at mainit na pakiramdam. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga sasakyang walang tigil sa pagdaan, lahat ay may buhay. Habang nakasandal sa railings, sinabi sa akin ni Miguel, "Noong una tayong nagkita, iba ang tingin mo. Hindi ka lang turista, parang may hinahanap ka." Naalala ko ang sandaling iyon sa Geneva. Totoo nga, may hinahanap ako noon. Hindi ko alam kung ano, ngunit may kulang sa aking buhay. Bago ako dumating dito, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, sagot ko habang nakangiti. Gusto kong takasan ang mekanikal na buhay sa New York, pero hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ko. Ngunit sa isang linggong pananatili sa Pilipinas, tila natagpuan ko na ang sagot. Mula sa itaas, tanaw ang isang parke kung saan marami pa ring tao. Kahit lampas alas 10 na ng gabi, may mga magkasintahang nagpipiknik, mga taong nagbibisikleta at mga pamilyang naglalakad. Isang eksenang hindi mo makikita sa New York. Kahit ang Central Park ay delikado na sa gabi, ngunit dito, ligtas na nag-e-enjoy ang mga tao. Bumalik kami sa hotel para sa aming huling hapunan. Nag-order kami ng room service at lahat ay nagbago. Si Itay, na hirap gumamit ng kubyertos noon, ay sanay na ngayong kumain ng kanin at ulam. Si Inay, na nag-aalala sa pagkain, ay masarap na kumakain ng adobo. Nag-usap kami tungkol sa mga pagbabago. Naunang nagsalita si Itay. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang inakala ko. Sa halip, isa itong bansa kung saan marami tayong matututunan. Isang kamangha-manghang pagbabago. Ang taong nag-aalala sa kultura ay nagsasabi na nito ngayon. Sumang-ayon si Inay. Akala ko mahihirapan tayo sa wika at pagkain, pero nagkamali ako. Hindi ko inakalang ganito kababait ang mga tao. Inilahad ko rin ang aking saloobin. Kung gaano kawalang laman ang buhay ko sa New York at kung gaano kahalaga ang init ng mga taong naramdaman ko dito. Nagulat sila noong una, ngunit sinikap nilang unawain ang aking puso. Kinabukasan, papunta sa Naya, sinubukan kong itatak sa aking isipan ang huling mga imahe ng Maynila, ang mga gusali, mga tindahan, at ang mga taong namumuhay ng normal. Lahat ay may espesyal na kahulugan para sa akin. Tumingin ako kay Miguel at sinabing, babalik ako o baka dito na ako manirahan. Tapat iyon. Sa loob ng maikling panahon, napakahalaga ng aking naramdaman. Natagpuan ko ang isang lugar kung saan maaari akong mamuhay para sa tao, hindi para sa resulta. Pagdating namin sa Naiya, isang nakakagulat na tanawin ang aming nasaksihan. Ang airport ay parang isang malaking lungsod, ngunit ang pinakagulat ko ay ang dami ng tao. Malapit sa check-in counter, may nakita kaming isang batang babaeng Amerikana na nakaupo sa sahig at umiiyak. Mukha siyang nasa mid-20s at paulit-ulit niyang sinasabi sa Tagalog, "Wag po, please." Narinig namin ang isang airport staff na nagpapaliwanag sa Ingles. Ang babae ay nasa student visa, ngunit hindi na-approve ang kanyang extension at kailangan na niyang umalis. Humahagulgol ang babae, "Kahit anong trabaho, kahit tagalinis lang, payagan niyo lang po akong manatili dito." Napigil ko ang aking hininga. Ang kanyang damdamin na ayaw umalis sa Pilipinas ay kapareho ng sa akin. Ngunit ako ay turista na malayang bumalik, habang siya ay sa pilitang pinaaalis. Narinig namin ang staff. Sa ngayon po, napakahirap na talagang kumuha ng visa. Halos 100,000 ang nag-apply araw-araw. Isang nakakagulat na numero. Hindi ko alam na ganito na pala kasikat ang Pilipinas. Pagtingin ko sa paligid, iba't ibang lahi ang naghihintay ng kanilang flight. Habang naghihintay, pinagmasdan ko ang mga tao. Isang binatang Amerikano ang masigasig na nag-aaral ng Tagalog. Isang babaeng Aleman ang may dalang bag na puno ng mga local crafts. Isang Indian IT expert ang nagkukuwento na natanggap siya sa isang kumpanya sa Pilipinas. Ang pinakatumatak ay isang chef mula sa Brazil. 3 buwan siyang nanatili para mag-aral ng lutuing Pilipino at plano niyang magtayo ng Filipino restaurant sa kanyang bansa. Iba't ibang tao, may iba't ibang pangarap ang dumarating sa Pilipinas. Noon nagsalita si Itay, "Bella, kung hindi tayo tumuloy dito, hindi natin makikita ang lahat ng ito." At totoo nga, kung sa Switzerland lang kami, hindi namin malalaman ang ganitong alindog ng Pilipinas. Dahil kay Miguel, nagkaroon kami ng karanasang nagpabago sa aming buhay. Sa waiting lounge, tiningnan ko ang social media. Napakaraming post tungkol sa Pilipinas, lalo na ang mga taong naghahanap ng alternatibong paraan dahil sa mahal na plane ticket. Kung mahirap makakuha ng flight pa Maynila, subukan nyo sa Cebu. Mula doon, may murang domestic flights, katulad ng ruta na aming ginawa. Ang mga larawan sa Mactangen Cebu International Airport
ay nagpapakita ng mga taong nagmula sa buong mundo. Sa YouTube, milyon-milyon ang views ng mga travel vlogs. Napakaraming dayuhang content creator ang nagpapakita ng buhay sa Pilipinas. Maging ang mga language learning apps para sa Tagalog ay nasa top ranks. Tunay ngang nakatutok ang buong mundo sa Pilipinas. Sa Instagram, libo-libo ang likes ng mga post tungkol sa pagkaing Pilipino, fashion at beauty products. Ang pinakasikat ay ang mga larawan ng pang-araw-araw na buhay, mga taong nagbabasa sa MRT, mga pamilyang nagpipiknik, mga eksena sa 24 oras na convenience store. Ang mga karanasang ito, na para sa amin ay simple, ay pangarap pala para sa marami. Nang malapit na ang boarding time, lumapit si Miguel para magpaalam. Ang Pilipinas ay isang lugar na puno ng mga posibilidad, higit pa sa iyong inaakala ang kanyang huling sinabi. Nagpapasalamat ako sa kanyang kabaitan. Ipinakita niya sa amin ang tunay na Pilipinas. Ngayon, alam ko na. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito, sagot ko habang nakangiti. Isang linggo na ang nakalipas, ang Pilipinas ay isa lamang destinasyon. Ngayon, bahagi na ito ng aking buhay. Pagsakay sa eroplano, naramdaman ko ang lungkot sa pag-apak sa huling pagkakataon sa lupa ng Pilipinas. Mula sa bintana, unti-unting lumiliit ang tanawin ng NAIA at Maynila. Ngunit sa aking puso, lalong lumalaki ang mga alaala at damdamin. Nang lumipad ang eroplano, nangako ako sa sarili ko. Pagbalik sa New York, hindi ko kalilimutan ang mga natutunan ko. Mamumuhay ako ng isang buhay na nagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao, hindi lang sa resulta. Ang mga ilaw ng Maynila ay dahan-dahang naglaho. Bawat ilaw na iyon ay isang mahalagang alaala. Si Miguel at ang kanyang pamilya, lahat ng taong nakilala ko, lahat ng sandali lahat ay nakatatak sa aking puso. Noon, isang mensahe ang lumabas sa screen sa eroplano. Ang Pilipinas na hindi mo alam, ngayon, pinagtutuunan ng pansin ng buong mundo. Isang perpektong paglalarawan. Ako man, isang linggo na ang nakalipas, ay walang gaanong alam. Ngayon, alam ko na ang tunay na alindog ng bansang ito at nasaksihan ko kung paano ang mga tao mula sa buong mundo ay dumarating para maranasan din ito. Habang lumilipad kami sa ibabaw ng Pacific Ocean, nagsimula akong magplano. Pagbalik sa New York, mag-aaral ako ng Tagalog, pag-aaralan ko pa ang kultura at balang araw, susubukan kong manirahan sa Pilipinas. Ang biyaheng ito ay hindi lang isang bakasyon, isa itong turning point sa aking buhay. Ang isang nakakadismayang biyahe na nagsimula sa Switzerland ay naging pinakamahalagang karanasan sa Pilipinas. Nagsimula na ang mahabang 30 oras na biyahe, ngunit ang puso ko ay bumalik na sa Pilipinas. Sa susunod, babalik ako hindi bilang turista, kundi bilang isang taong gustong maging bahagi ng bansang ito. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like.